R Silent Channel. R Silent Channel. Please don't. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 1021 bumalik sa Jingzhou. Nang isara ni Zhang Xiaoyu ang pinto, tanging sina Jingzi at Zhou Ziqiong lamang ang naiwan sa silid, at medyo banayad ang kapaligiran. Sixth sister, ayaw nilang uminom, sabay tayong uminom. Nang makitang lalong nagiging awkward ang kapaligiran, tanging isang basong alak lamang ang naibuhos ni Jingzi upang pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Umiling si Zhou Ziqiong, hindi ako makainom. Saglit na natigilan si Jingzi, at pagkatapos ay naalala niya na si Zhou Ziqiong ay nagreregla nitong mga nakaraang araw, kaya natural na hindi siya makakainom. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang matawa. Partikular ding binigyang diin ni Zhang Xiaoyu na walang tao sa itaas si Zhou Ziqiong ay nagreregla. Kahit gusto talaga nilang may mangyari, hindi mangyayari. Sige, iinuman ko yan. Dinampot ni Jingzi ang baso ng alak at ininom lahat sa isang lagok. Nagbuhos si Zhou Ziqiong ng isang tasa ng tsaa at nakangiting sinabi, "Zir, hindi makakainom ng alak ang sixth sister, kaya tsaa ang iinom ko sa halip na alak." Salamat. Salamat sa ano? Salamat sa pagpapalam. Kanyang baso. Tumingin siya kay Zhou Ziqiong na may seryosong tingin, ika-anim na kapatid na babae, hindi ko ito tinatanggap. Bakit? Dahil hindi kita tinulungan. Kung hindi ito nakakatulong ano? Kalimutan mo na ito. Umiling si Jingzi at seryosong tumitig sa mga mata ni Zhou Ziqiong, ikaw ang paborito ko, ang ika-anim na kapatid na babae, at ang babaeng pinakamalapit sa akin. Ano man ang mga paghihirap na nararanasan mo, pareho ang mga ito kapag nahihirapan ako. Oo, maaari bang ituring na kapaki-pakinabang kung gagawin ko ang mga bagay para sa sarili ko? Matapos marinig ang paliwanag ni Jingzi, hindi alam ni Zhou Ziqiong kung ano ang sasabihin, ngunit nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, lalo na nang marinig niyang sinabi ni Jingzi, nang marinig ko ang mga salitang, paborito, tumibok ng malakas ang puso ko. Mas magiging masaya siya kung babaguhin niya ang mga katagang, paborito, at pinakamalapit. Sa pag-iisip nito, nahihiya si Zhou Ziqiong. Pagkatapos ay mabilis niyang itinaas ang kanyang baso at ininom ito sa isang lagok bago siya nakaramdam ng kalmado. Anim na ate, hindi ko man lang tinanggap, bakit mo ininom? Ah, okay lang, huwag ka na lang uminom. Magbubuhos ako ng isa pang baso. Dahil doon, nagbuhos ng isa pang baso si Zhou Ziqiong. Nakainom na ang pang-anim na kapatid, kaya syempre sasamahan kita. Mapait nang umiti si Jingzi at uminom din ng alak. Masaya siya ngayong araw. Nag-toast siya sa isang bilog sa ibaba at nag-toast din sa isang bilog. Pag-akyat niya, medyo kinilig na siya. Ngayong muli siyang uminom, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo ang kanyang ulo. Ika-anim na kapatid, sandali. Pagkalapag na niya ng wine glass, nakita niyang pinupulot ni Zhou Ziqiong ang tasa ng tsaa, mukhang iinom na naman siya, mabilis siyang pinigilan ni Jingzi. Sixth sister, mag-usap muna tayo. Huwag kang magmadali sa pag-inom. Masyado lang akong nainom. Baka hindi na ako makainom. Zir, sixth sister, hindi ba sinabi ko sa iyo na panuurin mo lang ako habang umiinom ako? Halika. Sa sinabi nito, itinulak niya ang kamay ni Jingzi at ininom lahat iyon sa isang lagok. Hindi nakaimik si Jingzi. Bilang bisita, uminom siya sa isang babae. Paanong hindi siya makakainom? Nakagat lamang niya ang bala at uminom ng isa pang tasa, at saka inagaw ang tsarera. Kahit anong sabihin ni Zhou Ziqiong, hindi niya ito ibibigay sa kanya. Anim na ate, mag-usap muna tayo. Okay, mag-usap tayo. Sa katunayan, sinadya ito ni Zhou Ziqiong. Palagi niyang sinasabi na magsasabi siya ng totoo pagkatapos uminom. Gusto niyang maghintay hanggang sa tuluyang malasing si Jingzi para makapagtanong siya ng mga tanong na mahalaga sa kanya. Anim na kapatid, kailangan ko nang umalis. Well, matapos marinig ito, bumaba ang ulo ni Zhou Ziqiong. Sa katunayan, alam din niya na si Jingzi ay lumabas ng Jingzhou sa pagkakataong ito na may misyon, at hindi siya maaaring manatili sa Roshao magpakailanman. Kaya nang matagumpay na nabuksan ang sangay ng Roshao ng The Newspaper, iyon ang araw na umalis siya. Para sa kadahilanang ito, si Zhou Ziqiong ay minsang napakasalungat, dahil hindi lamang siya umaasa na ang The Newspaper ay tatakbo ng maayos, ngunit lalo siyang natatakot na ito ay gagana ng maayos, dahil sa oras na iyon, pag-usapan natin ang tungkol sa paghihiwalay. Pagkatapos ng maraming taon na hindi nagkita, nasanay na si Zhou Ziqiong sa mga araw na nasa paligid si Jingzi at sa mga araw na umaasa siya kay Jingzi. Sa oras na ito, hindi na niya maisip kung ano ang kanyang gagawin kung wala na si Jingzi. Paano mabuhay? Sa pag-iisip nito, hindi siya komportable na halos masuffocate siya. Itinaas niya ang kanyang ulo na may habag sa kanyang mga mata, Zir, kailan ka babalik? Saglit na nag-isip si Jingzi at sinabing, ang huling hinto ko ay ang Jiangling. Mula sa Jiangling pabalik sa Jingzhou, dapat kong tahakin ang daanan ng tubig. Kaya kahit papaano, natatakot ako na hindi na ako makapunta muli sa Roshao City sa maikling panahon.
Natatakot akong hindi na ako babalik sa Ross House City sa hinaharap. Matapos marinig ang huling pangungusap, halos lumuwa ang mga mata ni Jo Zekyong. Lumalabas ang luha. Ano, ayaw mong bumalik para makita ulit si Sixth Sister pagkaalis mo? Kinagat ni Jo Zekyong ang kanyang mga labi upang pigilan ang sarili sa pag-iyak. Hindi na babalik. Nang makitang lumuluha si Jo Zekyong, agad na sinabi ni Jingzi, dahil hahayaan ko si Sixth Sister na pumunta sa Jingzhou. Nasanay na akong manatili sa Sixth Sister sa Ross House sa loob ng napakaraming araw. Kung wala akong misyon, ayaw kong umalis. Nasaan ang ika-6 na kapatid na babae? Hindi ko alam kung kailan ako babalik sa J-Show. Hindi ko nakikita ang pang-6 na kapatid na babae ng napakatagal, kaya natatakot akong pumunta ako sa Jingzhou. Matapos marinig ito, sa wakas ay lamambot ang ekspresyon ni Jo Zekyong, tinitigan niya si Jingzi, at sa wakas ay iniunat ang kanyang kamay. Hoy, masakit, Sixth Sister. Lumalabas na ang kamay ni Jo Zekyong ay muling bumagsak sa braso ni Jingzi, at pagkatapos ay nakipagdikit sa kanyang braso ng 3 beses mula sa kaliwa at 3 beses mula sa kanan. Masakit ba? Masakit. You deserve it. Sinong nagsabi sa iyong kulitin mo ako ng kusa? Kinurot ni Jo Zekyong ang kanyang mga labi at sinabi. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi kakayanin ng ika-6 na kapatid na babae na iwan ka. Kapag bumalik ka sa Jingzhou mula sa Jiangling, sumulat sa akin ng maaga at pupunta ako sa Jingzhou upang manirahan sandali. Matapos marinig ito, humakbang si Jingzi at hinayla ang kamay ni Lifting Jo Zekyong, ika-6 na kapatid, ayaw kong pumunta ka sa Jingzhou upang manatili ng ilang araw, ngunit gusto kong bumalik ka ng buo sa Jingzhou. Sa ganitong paraan, hanggat nasa Jingzhou ako, nakikita ko araw-araw kapag dinilat ko ang aking mga mata. Sa iyo. Emosyonal na sinabi ni Jingzi, at si Jo Zekyong ay parehong emosyonal matapos itong marinig. Pagkatapos, itinaas ni Jo Zekyong ang tasa ng tsaa at ininom muli ito, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa baso ng alak sa harap ni Jingzi. Sa oras na ito, makakagat lang muli ng bala si Jingzi. Pagkatapos niyang uminom, nagtanong si Jo Zekyong, Zir, nagsasabi ka ba ng totoo? Siyempre nagsasabi ka ng totoo. Iniisip ba ni Sixth Sister na magsisinungaling ulit ako sa'yo? I'm sorry hindi ka rin maglakas loob. Pagkatapos magsalita, tumawa pa si Jo Zekyong. Pang-6 na kapatid, paano kung babalik tayo sa Jingzhou? Nandito na ang pangalawang kapatid na babae, at ang ika-5 kapatid na babae ay dapat na babalik kaagad. Kapag pumunta ako sa Kunlun County at Jiangling, dadalhin ko ang ika-3 at ika-4 na kapatid na babae pabalik sa Jingzhou. Pagkatapos ay gagawin natin okay lang bang i-renovate ang bahay ng pamilya Jing para maging katulad noong bata pa ito? Sabi ni Jingzi, niyakap niya si Jo Zekyong at umupo sa parehong upuan. Kabanata 1022 maging babae ka. Noong unang panahon, ang pagbabalik sa lumang tahanan ng pamilya Jing sa Jingzhou, na napapaligiran ng iba pang mga kapatid na babae at Jingzi, ay ang pananabik ngunit hindi maabot na pangarap ni Jo Zekyong. Gayunpaman, ngayon kapag ang pangarap na ito ay malapit ng matupad, si Jo Zekyong ay mahiyain. Gaya ng sinabi ni Jingzi, ang pangalawang kapatid na babae, ang ika-3 kapatid na babae, ang ika-4 na kapatid na babae, at maging ang ika-5 kapatid na babae ay babalik lahat sa Jingzhou, ngunit ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi lamang mga kapatid na babae ni Jingzi, kundi ang kanilang mga babae. Bukod dito, bilang karagdagan sa kanila, nariyan si Prinsesa Sumochen, ang nag-iisang anak na babae ni Yuguogong na si Yu Xiangrong, at pagkatapos ay ang master at apprentice ni Zhang Xiaoyu at Mu Qingren, lahat sila ay nasa Jingzhou. Gayunpaman, lahat sila ay may kanya-kanyang karera. Hindi banggitin ang mga nakatira sa Jingzhou, tulad ng Qingqiu, Pei Yangxi at Mu Qingren. Pumunta sila sa Jingzhou upang kumatawan sa sekta, at magkakaroon din ng Jingzhou ng kanilang sangay ng sekta. Makatuwirang manatili sila sa Jingzhou. Ngunit ano ang tungkol sa kanya? Naisip niyang napakapayat na mamuhay ng walang kabuluhan dahil lang siya ang ika-6 na kapatid ni Jingzi. Kaya't umiling si Jo Zekyong at tumawa, Zir, mabuti kung pupunta si Sixth Sister sa Jingzhou upang manirahan sandali. Ang pagawaan ng tela ng pamilya Zhou ay nasa Roshao. Hindi ako maaaring manatili sa Jingzhou magpakailanman. Kung hindi, mapintasan ako ng iba. Joke lang, sasabihin mong umaasa si ate sa nakababatang kapatid niya. Narinig ito ni Jingzi at hindi sumang-ayon, ika-6 na kapatid na babae, sasabihin ko lang sa iyo. Hindi ba't sa simula pa lang ay nagpapadala tayo ng isang batch ng mga sanitary napkin sa Jingzhou? Gusto kong ibenta ito ng mga tao mula sa kumpanya ng pahayagan sa Jingzhou, ngunit pagkatapos ay naisip ko ito at hiniling na lang sa mga tao doon na ilagay muna ang mga paninda. Kinurot ni Jo Zekyong ang kanyang mga labi at walang sinabi. Matagal na niyang alam ang tungkol dito, at sumang-ayon sa 3 pang babae na ginagamit lang ni Jingzi ang dahilan ng pagbebenta ng mga sanitary napkin para magbigay ng mga benepisyo sa ilan sa kanyang mga babae sa Jingzhou. Kaya hindi na siya nagulat nang marinig niya ito. Sa oras na ito, nagpatuloy si Jingzi, ika-6 na kapatid na babae,
ang mga sanitary napkin ay maaaring ibenta ng napakahusay sa Ruzhou, at walang problema ang pumunta sa Jingzhou. Bukod dito, ang Jojie Cloth Factory ay walang kalaban sa Ruzhou. Mananatili ka ba? Wala masyadong sense dito. Kung gusto mo talagang magnegosyo, pumunta sa Jingzhou para gawin ito. Kung ikukumpara sa Jingzhou, masyadong maliit ang Ruzhou. Kung magbubukas ka ng isang sangay ng Jojie Bufang sa Jingzhou, tiyak na magiging mas mahusay ang negosyo kaysa dito. Okay. Matapos marinig ang mga salita ni Jingzi, nagliwanag ang mga mata ni Zhou Ziqiong. Naisip niya noong una na itaboy ang Jojie Cloth Factory pabalik sa Jingzhou. Kung tutuusin, iyon ang tinitirhan niya noong bata pa siya, ngunit hindi niya magawa dahil sa iba't ibang dahilan. Ngayon, tila ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Gayunpaman, nagtanong pa rin siya, okay, kaya hiniling mo sa akin na bumalik sa Jingzhou para lang hayaan akong magnegosyo. Paulit-ulit na ikinaway ni Jingzi ang kanyang mga kamay, paano ito posible? Hindi ba nalilito si Sixth Sister at walang dahilan para manatili sa Jingzhou? Magbukas na lang ng branch. Sa aking pag-alis, ang Pavilion Master at ang iba pa ay mag-iimpake na at pumunta sa Jingzhou. Pagkatapos ay makatitiyak ako na makakasama mo sila. Bahagyang ibinuka ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga labi sa pag-iisip, at tinanong siya ni Jingzi. Binuhat niya siya at inilagay sa kondangan niya, at buong pagmamahal na sinabi, ika-6 na kapatid, sa oras na ito, hindi mo ba naiintindihan ang nararamdaman ko? O baka may nararamdaman lang ako, pero wala ka man lang intensyon. Matapos marinig ito, medyo nabalisa si Zhou Ziqiong. Ngayon lang noong si Jingzi ay nasa ibaba pa, sina Zhang Xiaoyu, Mu Qing at Wang Yingqiu ay nagsalitan sa pagsisikap na pigilan siya. Nagustuhan na niya si Jingzi, ngunit hindi niya alam kung paano sisirain ang bagay na iyon. Zier, ano ang tingin mo sa akin kapag pumunta ka sa Jingzhou? Agad na naisip ni Jingzi ang kahulugan ng tanong ni Zhou Ziqiong. Hindi kaya manipis ang balat niya? Bagamat pumayag siya, nahihiya pa rin siyang aminin ang relasyong iyon. Siyempre Sixth Sister. Ibaba mo ako. Matapos marinig ito, namutla ang mukha ni Zhou Ziqiong at pilit siyang kumawala sa kondangan ni Jingzi. Paano pumayag si Jingzi? Niyakap niya ito ng mahigpit at nakangiting sinabi, ikaw ang ika-6 kong kapatid sa harap ng mga tagalabas, ngunit ikaw ang aking babae ng pribado. Pagkatapos kong pakasalan ng ika-6 na kapatid na babae sa isang matchmaker, ang iyong ika-6 na kapatid na babae ay magiging aking babae din sa harap ng mga tagalabas. Tumigil si Zhou Ziqiong sa pagpupumiglas, muling nagningning ang kanyang mga mata. Ito ba ang katotohanan? Ang pinakatotoo at pinakatotoong mga salita. Hindi ako naniniwala. Kung gayon, paano ito maniniwala ni Sixth Sister? Inumin mo ito, at maniniwala ako. Nang tumingin kay Zhou Ziqiong, muling itinaas ni Jingzi ang kanyang kamay, naramdaman niyang lumaki ang kanyang ulo nang kunin niya ang baso ng alak, ngunit sa sandaling ito, posible man o hindi, kailangan niyang inumin ito. Matapos uminom ng isa pang mangkok ng matapang na alak at maramdaman ang kanyang ulo na nagsisimula ng mahilo, itinaas pa rin ni Jingzi ang maliit na mukha ni Zhou Ziqiong. 6 na kapatid na babae. Oo. Mahal kita, noon, ngayon, at sa hinaharap. Zier. Tumingin si Zhou Ziqiong kay Jingzi, at ang hiningang ibinuga niya mula sa kanyang bibig ay napuno ng mainit na kislap, mahal din kita. Nagkatinginan ang dalawa, hinayaan ang pag-ibig sa kanilang mga mata sa hangin. Pagkatapos, umusad ang ulo ni Jingzi, isang suntok lang ang layo sa bibig ni Zhou Ziqiong. Marahil ay alam na niya ang mga mangyayari. Bagamat siya ay nahihiya, inaabangan pa rin ito ni Zhou Ziqiong. Mahal niya ako kaya mabuti na lang. Sa pag-iisip nito, ipinikit ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga mata, ang kanyang mahabang pilik mata ay kumikislap, na parang may hinihintay. Gayunpaman, hindi pa rin naghintay si Zhou Ziqiong. Papalapit ng papalapit ang ulo ni Jingzi kay Zhou Ziqiong, at sa wakas ay direktang hinawakan ang kanyang mukha kahit na si Zhou Ziqiong ay walang karanasan, alam din niya na ang paghalik ay tiyak na hindi nangangahulugan ng paghawak sa kanyang mukha gamit ang kanyang ulo. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang nakatulog si Jingzi. Nang makita ang eksenang ito, humagalpak ng tawa si Zhou Ziqiong. Naalala niya lang na nagsalita siya ng totoo pagkatapos uminom, ngunit nakalimutan niya na kung uminom siya ng labis na alak, hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, ang ulo ni Jingzi ay salungat sa kanya, at ang kanyang pantay na hininga ay naspray sa kanyang mukha, na mainit at makati. Gayunpaman, naramdaman ni Zhou Ziqiong na ito ang pinakamasayang pagkakataon, tulad noong bata pa siya, sa isang mainit na hapon, tahimik niyang niyakap ang kanyang kapatid na si Sleep. Sa pag-iisip nito, inakbayan ni Zhou Ziqiong ang baywang ni Jingzi at mahinang tumawag sa tainga nito, Zier, Zier. Talagang lasing si Jingzi. Kahit anong tawag ni Zhou Ziqiong, hindi siya majay gising. Siyempre, hindi siya ginaising ni Zhou Ziqiong, ngunit nagustuhan lang niya ang pakiramdam ng paggising sa kanya. Ang mga eksena mula sa aking pagkabata ay lumitaw sa aking mga mata, tulad ng kahapon. Zier, hindi ko alam kung narinig mo ang sinabi ko. Mahal ka rin ng pang-6 na kapatid, higit pa sa pagmamahal mo sa akin.
Zier, ang pang-anim na kapatid na babae ay maraming gustong sabihin sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon, dahil kapag nagising ka, si sixth sister ay tiyak na mapapahiya. Zier, salamat sa pagsabi nito sa akin bago umalis, kung hindi ay tiyak na magagalit si sixth sister sa iyo. Zier, salamat. Mahigit 10 taon na akong nawala sa buhay mo, kaya sana manatili ako sa tabi mo habang buhay, tulad noong bata pa ako, hindi ka iiwan. Zier, napakabait mo. Zier, payag ako na maging babae mo. Pagkatapos, si Jo Zikyung ay tumawa ng nakakaloko, namumulaklak ng napakatalino tulad ng Narcissus sa tahimik na gabing ito. Kabanata 1023 ika-6 na sister, binabati kita. Si Muching at Wang Yingqiu ay nanatili sa Wenxiangju ng ilang sandali, gustong makita kung paano sila umuunlad. Gayunpaman, makalipas ang kalahating oras na paghihintay ay hindi pa rin lumalabas ang dalawa. Nang magsama-sama ang tatlong babae, naramdaman nilang may mali, kung hindi, matagal na silang lumabas. Kaya hindi na naghintay sina Muching at Wang Yingqiu at bumalik sa Waxian Pavilion ng maaga. Bago umalis, si Muching ay partikular na masaya. Simula ngayon, hindi ko na siya tatawaging sixth sister. Kapag nakita niya ako sa hinaharap, tatawagan niya akong sister. Umalis sila, at kinailangan pa ni Zhang Xiaoyu na ayusin ang mga account. Napakaganda ng negosyo ng Wenxiangju at The Newspaper sa mga araw na ito. Kahit ilang araw pa lang sila nagbubukas, marami na silang account. Gayunpaman, si Zhang Xiaoyu ay may mga formula ng karagdagan, pagbabawas, pagpaparami at paghahati na itinuro sa kanya ni Jingzi, at mabilis niyang nakalkula. Bago ang oras ng pagsasara, halos nagawa na niya ang matematika. Nang bumaba si Jo Zikyung, nagsara na si Wenxiangju ng mahigit 1/4 ng 1 oras. Ang mga katulong ay nag-impake na sa bulwagan at umalis para sa trabaho. Xiaoyu. Narinig ni Zhang Xiaoyu ang sigaw at tumangala, at nakita si Jo Zikyung na naglalakad pababa ng hagdan na nakahawak sa hagdan. Gayunpaman, ang kanyang posture sa paglalakad ay medyo kakaiba, na parang ang kanyang mga binti at paa ay hindi komportable. Bilang isang taong nakaranas nito, naunawaan kaagad ni Zhang Xiaoyu. Kakaiba para sa isang ordinaryong babae na walang problema sa kanyang mga binti at paa pagkatapos ng unang pagkakataon na makatagpo siya ng isang lalaking kasing lakas ng kanyang asawa. Agad siyang ngumiti at sinabing, ika-6 na kapatid na babae, binabati kita. Hinawi ni Jo Zikyung ang kanyang mahabang buhok, medyo nahihiya. Sa kanyang opinyon, ang pagbati na sinabi ni Zhang Xiaoyu ay pagbati sa kanya at kay Jingzi para sa wakas ay nabasag ang window paper. Nang makitang si Jo Zikyung ay masyadong nahihiyang magsalita, naramdaman ni Zhang Xiaoyu na mas pinatunayan nito ang kanyang hinala, kaya nagtanong siya, ika-6 na kapatid na babae, nasaan ang iyong asawa? Oh, tulog na siya. Natutulog. Matapos marinig ito, medyo nagulat pa si Zhang Xiaoyu. Dapat mong malaman na masyadong malakas ang katawan ni Jingzi, hindi pa banggitin si Jo Zikyung mag-isa, kahit na sina Zhang Xiaoyu, Muching at Wang Yingqiu ang mga masters at disciples, sila ang unang matutulog pagkatapos ng labanan, habang si Jingzi ay parang isang normal na tao. Habang tinitingnan si Jo Zikyung pataas at pababa, naisip niya sa kanyang sarili na kung ang pang-6 na kapatid na babae ay magkakaroon lamang ng abala sa kanyang mga binti at paa, iyon ay talagang kahanga-hanga. Habang gulat na gulat, nagsimulang magreklamo muli si Zhang Xiaoyu, napakawalan diyan ng asawa ko. Anong oras na, at sarili lang niya ang iniisip niya. Dahil doon, humakbang si Zhang Xiaoyu at tinulungan si Jo Zikyung. Sixth sister, huwag ka munang umalis. Mag-ingat sa paghila sa sugat. Kaming mga babae ay hindi mas mahusay kaysa sa mga lalaki, lalo na ang sixth sister. First time niya ito. Paano tayo mag-iikot ng basta-basta? Let me tell you, since nagawa mo na lahat, then sixth sister kung matutulog na kayo ng asawa mo, ano ang gagawin mo sa ibaba? Posible bang magkabalikan si sixth at si sister Yu? Natatakot pa rin ba si sixth at si sister na bumalik na si Xiao Yu? Matapos marinig ito, bamuka ng gusto ang bibig ni Jo Zikyung at nanlaki ang kanyang mga mata, halatang nalilito. Nagulat si Zhang Xiaoyu sa kanyang mga sinabi. Xiaoyu, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. 6 na kapatid, hindi mo kailangang mahiya. Kahit na mas bata ako sa iyo, napagdaanan ko ang lahat at alam ko ang lahat ng ito. Anong alam mo? Si Jo Zikyung ay talagang mahiyain. Galit na naman, masyado siyang uminom at nakatulog pagkatapos magsalita. Hindi na siya magising kahit anong sigaw niya. Tsaka may regla din ako. Nakalimutan mo ba? Saan ka akala mo? Oo, nagkaroon ng regla si Jo Zikyung kamakailan, kung hindi magkakaroon ng inspirasyon si Jingzi na mag-imbento ng mga sanitary napkin. Ngunit mas naging curious siya at itinuro ang mga binti ni Jo Zikyung, kung gayon, bakit kakaiba ang paglalakad ng sixth sister? Kinagat ni Jo Zikyung ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ba't dahil hawak ko si Zier sa aking mga bisig? Ang kanyang mga binti ay nakadikit sa aking mga paa. Napakatagal na, matagal na akong manhid. Matapos marinig ang paliwanag na ito, naisip ito ni Zhang Xiaoyu, at nakangiting sinabi, sinasabi ko lang, napakamahabagi ng asawa ko, paano niya hahayaan ang pang-6 na kapatid na babae? Fair na. Ikaw, ano ang iniisip mo araw-araw?
Itinuro ni Zhou Ziqiong si Zhang Xiaoyu at walang imak na sinabi. Hindi ito sineryoso ni Zhang Xiaoyu at sinabing, ika-6 na kapatid, gabi na, bakit ka pa babalik? Dito ka na lang at matulog. Umiling si Zhou Ziqiong at sinabing, kalimutan mo na ito, mas mabuting bumalik ako at bumalik bukas ng umaga iyon na. Kung gising si Jingzi, wala siyang pakialam na manatili, ngunit tulog siya ngayon, at ayaw ni Zhou Ziqiong na manatili dahil sa takot na mapahiya. Okay, then sixth sister, please wait for a while. Pupunta ako sa opisina ng pahayagan at hihilingin sa ilang tao na pabulaykan si sixth sister. Kung hindi, delikado. Matapos marinig ito, mabilis na ikanaway ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga kamay, hindi ito malayo, bakit mo istorbohin ang iba? At saka, kung sino sa Rosehouse City ang hindi pa nakakakilala sa akin, paano magkakaroon ng anumang panganib? Naisip ito ni Zhang Xiaoyu, pagkatapos ay tumingin sa labas at nakitang napakaliwanag ng buong buwan ngayon, kaya pumayag siya. Xiaoyu, huwag mo akong paalisan. Mabuti pang umakyat ka kaagad sa itaas. Marami siyang nainom at baka mauho mamaya. Sige, alagaan mo siya. Bueno, sixth sister, mangyaring dahan-dahan. Pagmulat ko ng mata ko, parang sumasakit pa rin ang ulo ko pagkatapos ng hangover. Umayos ng upo si Jingzi at napagtantong nakahandusay siya sa wing room sa ikatlong palapag ng Wenxiang Residence. Nakahiga sa tabi niya si Zhang Xiaoyu. Naalala niya na kagabi, nagkaroon sila ni Zhou Ziqiong ng wine and chat pero malabo ang sumunod na nangyari. Tila ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman kay Zhou Ziqiong, at ipinagtapat din ni Zhou Ziqiong ang kanyang nararamdaman sa kanya, at pagkatapos ay nalasing siya. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung panaginip ito. Kung ang dalawang tao ay talagang nagpahayag ng kanilang nararamdaman sa isa't isa, bakit pa rin siya kinausap ni Zhou Ziqiong? Gustong umalis. Hay, kung alam ko lang sana hindi na lang ako umiinom. Medyo inis na naisip ni Jingzi. Gising na ba ang asawa mo? Sa oras na ito, umupo si Zhang Xiaoyu, at habang naghahanda para magbihis, sinabi niya, maghahain ako ng isang mangkok ng lugaw sa aking asawa. Hinayla siya ni Jingzi at tinanong, Xiaoyu, nasaan ang pang-anim na kapatid na babae? Umalis si sixth sister. Kagabi, umalis si sixth sister pagkalasing ng asawa ko. Oh, medyo nadismaya si Jingzi matapos itong marinig, at nagtanong, may sinabi ba si sixth sister bago siya umalis? Hihi. Tinitigan ni Zhang Xiaoyu ang mga mata ni Jingzi at tumawa ng mapaglaro, siguro masyado nang nainom ang asawa ko. Hindi mo ba naaalala ang sinabi mo kay sixth sister kahapon? Jing. Tumango si Z. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng unang dumating, unang nagsilbi, sa katunayan, hindi kita matatawag na sixth sister, sixth sister. Sa halip, sixth sister ang dapat tumawag sa akin na ate. Bagamat napakahirap bigkasan ang mga salita, may narinig pa rin si Jingzi mula rito. Ano, unang masaya, tapos nang hihinayang. Hoy, kung alam ko lang kanina, hindi na sana ako umiinom ng sobra. Sayang ang oras. Asawa ko, hindi mahalaga kung uminom ka ng sobra, dahil kahit hindi ka uminom ng sobra, walang mangyayari. Ha! Matapos marinig ang sinabi ni Zhang Xiaoyu, medyo nagulat si Jingzi. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, dahil nagreregla si sixth sister nitong nakaraang 2 araw, naisip kaya ng asawa ko na may mangyayari sa sixth sister sa oras na ito. Saglit na natigilan si Jingzi, at pagkatapos ay sinabing think of this. Tiyak na, ang aking tiyahin ay nakatayo sa daan bago kasal. Ngunit ang sabi niya, masyadong maraming iniisip si Xiaoyu. Ganoon ba ang asawa ko? Kabanata 1024 na pagkidnap. Pagkatapos maglinis, bumaba sina Jingzi at Zhang Xiaoyu para kumain ng pagkain. Sa kalagitnaan ng oras, biglang dumating si Huaqin sa Wenxiangju. Huaqin, bakit ka nandito? Curious na tanong ni Jingzi. Natigilan si Huaqin matapos itong marinig, at pagkatapos ay tumingin sa mesa, para lamang makita sina Jingzi at Zhang Xiaoyu, at medyo nagulat. Guro, nasaan ang aking binibini? Ha! Nagkatinginan sina Jingzi at Zhang Xiaoyu na may pagkalito sa kanilang mga mata. Bakit, sinabi ng ika-6 na kapatid na babae na pumunta siya sa Wenxiangju kaninang umaga. Nang marinig ito, agad na umiling si Huaqin, kagabi iyon. Hindi ba't ang ginang ay pumunta sa Wenxiangju para sa hapunan kagabi? Pagkatapos ay naisip ko na ang babae ay hindi bumalik sa gabi, siya ay dapat na the young master is staying the night. Bago kahapon, si Zhou Ziqiong ay hindi kailanman nananatili sa labas sa gabi. Logically speaking, siguradong mag-aalala si Huaqin kung hindi siya babalik. Ngunit si Zhou Ziqiong ay kasama ni Jingzi kagabi, at alam din ni Huaqin ang relasyon ng dalawa, kaya hindi na siya nag-abala nang hindi bumalik si Zhou Ziqiong subconsciously, umaasa pa siyang hindi na bumalik si Zhou Ziqiong. Kaninang umaga, patuloy na kumikibot ang kanyang kanang talukap at nakaramdam siya ng hindi mapakali, kaya nagmadali siyang pumunta sa Wenxiangju. Sa hindi inaasahan, ang pagkabalisa na ito ay naging isang katotohanan. Ibig mong sabihin, ang pang-anim kong kapatid na babae ay hindi bumalik buong gabi. Well, may sigaw ang boses ni Huaqin. Guro, lahat ng ito. Kasalanan ko ang lahat. Kung alam ko lang sana, pumunta na ako. Para kunin ang binibini kagabi.
Natakot din si Zhang Xiaoyu, hindi, dapat ako ang sisihin mo. Gabi na kahapon, dapat ay hiniling ko sa isang tao na paalisin ang ika-6 na kapatid na babae. Bumalik ka. Anong nangyayari? Sa oras na ito, lumitaw din sa pinto sina Muqing at Wang Yingqiu. Bumalik sila kagabi at lalo silang na-curious kung si Jingzi at Zhou Ziqiong ang nakagawa ng huling tagumpay, kaya pumunta sila rito ng madaling araw. Nawawala ang ika-6 na kapatid na babae. Pagkatapos sabihin ito ni Jingzi, tumakbo siya palabas na may malungkot na ekspresyon. Ayon sa karakter ni Zhou Ziqiong, imposibleng lumayo siya sa bahay ni Zhou ng isang gabi, kaya isa lang ang posibilidad, siya ay kinidnap. Sino ang isa? Sa opinyon ni Jingzi, ang kamakailang Zhou Jiabufang ay nakasakit sa maraming tao. Ang mga unang nagpasa ng bigat ay si Prinsipe Yu, ang may-ari ng Kushuang, Boss Go, at Song Dalo. Silang apat ay pinaghihinalaan. Diretso si Jingzi sa mansyon ni Prince Yu. Ang gwardya ay labis na humanga kay Jingzi. Nang makita niya si Jingzi na paparating mula sa malayo na may malungkot na tingin sa kanyang mukha, diretso siyang tumakbo papasok para iulat ang balita. Oy, bakit nandito si President Jing? Nang lumabas si Prinsipe Yu sa bahay, si Jingzi ay nasa bakuran na, at pagkatapos ay sinabi niya na may masamang ngiti. Sumulyap si Jingzi sa kanya at malamig na sinabi, nasaan ang pang-6 kong kapatid na babae? Nang marinig ito, walang kamalay-malay na kinilig si Prinsipe Yu. Pagkatapos ng mahabang panahon na makilala si Jingzi, ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagsalita si Jingzi sa kanya sa ganitong tono, lalo na ang kanyang mga mata, na napakalamig kaya nakakatakot. Ang pagtitig sa kanya ay nanlamig siya. Anong ibig mong sabihin? Gayunpaman, medyo nalilito pa rin si Prince Yu sa kanyang tanong. Hindi mo alam kung saan nagpunta ang pang-6 kong kapatid. Natigilan si Prinsipe Yu, nawawala si Zhou Ziqiong. Ilang segundo pang tumitig sa kanyang mga mata si Jingzi, at pagkatapos ay dirdiretsyong naglakad palayo. Mas mabuting wala kang kinalaman dito. Anong nangyayari? Nang umalis si Jingzi, si Haring Yu ay dumating ng huli, ano ang ginagawa niya rito ng madaling araw? Nagalit mo na naman ba siya? Haring Yu ang prinsipe ay mabilis na nagwagayway ng kanyang kamay, ama, paano ako maglakas loob? Mula nang sabihin ito ng aking ama, pinutol ko na ang aking relasyon kay Ko Wenlong, kaya paano ko siya magaganyak? Kung gayon, ano ang ginagawa niya? Makinig ka sa kanya. I mean, parang nawawala si Zhou Ziqiong. Zhou Ziqiong, nawala. Ang mga mata ni King Yu ay kapareho ng mga ni Jingzi ngayon lang, hindi ba totoo na hiniling mo sa isang tao na gawin ito? Walang magawa ang prinsipe. No wonder pumunta dito si Jingzi. Maging ang kanyang ama ang unang naghinala sa kanya, lalo pa ang iba. Gayunpaman, lihim siyang natuwa, at malamang nahulaan niya kung sino ang kumidnap kay Zhou Ziqiong. Parang nakakalundag ang mga baboy sa pader pagsabik. Paglabas ng mansyon ni Prinsipe Yu, nagkataong nakasalubong ni Jingzi si Yuli na tumatakbo mula sa malayo kasama ang mga opisyal at sundalo. Narinig ko na ang lahat. Nagtanong din ako tungkol dito. Unang nagsalita si Yulili, sinala ko na sina Ko Wenlong at Go Maoksan ang may gawa nito. Dahil pagkalabas ni Go Maoksan sa bilangguan kahapon, pumunta siya sa Jiabufang para gumawa ng malaking kaguluhan, at pagkatapos ng kaguluhan, hindi siya agad umalis ng lungsod. Sumakay tayo ng karwahe palabas ng lungsod ngayong umaga. Alam mo ba kung saan nakatira ang matandang aso? Tumanggo si Yuli, hahayaan kong may maghatid sa kabayo at dadalhin kita doon. Hindi na kailangan. Sabi ni Jingzi at diretsyong niyakap siya. Magsimula sa tubo. Lumipad doon ng mas mabilis. Ito ang unang pagkakataong lumipad si Yuli. Pagbaba niya mula sa langit, ilang beses siyang nag-retch. Ito rin ay, sobrang kapanabik. Ang pinakamahalaga ay, ito ay napakabilis. Kung sakay ng kabayo, aabutin ng kahit kalahating oras, ngunit sa Jingzi, hindi man lang aabot ng quarter ng isang oras. Huminto ang dalawang lalaki sa labas ng isang pagawaan ng tela. Ito ang pabrika ng tela ni Go Maoksan. Tara na. Hinayla siya ni Jingzi at sinabing, mag-isa akong papasok. Mas maganda kung sasama ako. Hindi niya alam ang identity mo. Kung papasok ako, hindi kanya kakausapin. May kikinig ako. Umiling si Jingzi, hindi ko siya kakausapin kapag pumasok ako. Go! Kinabahan pa rin si Maoksan. Kahapon, gusto niyang humingi ng pera kay Kushuang, ngunit ang Kuja Cloth Shop pala ay naging Joji Cloth Shop, at sinabi ng may-ari ng Kushuang na wala siyang pera at gusto niya ng pera, kaya itinali niya si Zhou Gui at humingi ng pera sa pamilya Zhou. Palihim silang dalawa na nagtago sa labas ng bahay ni Zhou, umaasang igapos siya kapag lumabas na mag-isa si Zhou Gui. Bilang resulta, naghintay sila at naghintay, ngunit hindi lumabas si Zhou Gui. Padilim na ng padilim, at nawalan sila ng pasensya. Nang babalik na sana sila, nakita nila si Zhou Ziqiong na naglalakad pabalik mag-isa. Sinasabi na ang galit ay nagsisimula sa puso, at ang kasamaan ay nagmumula sa panig ng katapangan. Masyadong miserable silang dalawa kamakailan, kaya gusto nilang kidnapin si Zhou Gui. Ngayong hindi na nila makidnap si Zhou Gui, nawalan ng malay ang dalawa kay Zhou Ziqiong at itinali siya. Gayunpaman, may ilang utak pa rin ang may-ari ng Kushuang.
Alam niyang imposibleng iwan si Joe Zikyong sa kanilang bahay. Masyadong madaling ilantad siya, kaya nakipag-usap siya kay Boss Go at nakahanap ng karwahe para kay Boss Go sa madaling araw. Inihatid ni Boss Go si Joe Zikyong palabas ng lungsod. At nagkasundo silang dalawa na itago si Joe Zikyong sa isang liblib na lugar pagkabalik, at pakainin na lang siya at inumin araw-araw. Bukod dito, si Joe Zikyong ay nakapiring at nakabusangot sa lahat ng oras, kaya wala siyang ideya kung sino ang nakatali sa kanya o nakatali sa kanya. Saan? Kaya't ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay na ma-extort ang pera mula kay Joe Gui, at lihim nilang itatapon si Joe Zikyong pabalik sa Ross House City sa gabi. Kahit na may maghinala sa kanila, wala silang magagawa para maalis sila ng walang ebidensya. Ang planong ito ay tila sa kanila ay walang putol, ngunit si Guma Oxen ay nakadama pa rin ng pagkabalisa. Kabanata 1025 Batang Bayani, iligtas ang iyong buhay. Ako, si Boss Go ang nagmaneho ng karwahe pabalik ng madaling araw. Nakinig nga siya sa may-ari ng kuswang. Hindi niya ipinarada ang karwahe sa sarili niyang pabrika ng tela, ngunit hinayla niya ang karwahe patungo sa isang sira-sirang bahay na pag-aari niya sa patlang ng linen. Ang bahay na ito ay dating naninirahan dito at nagbabantay sa lupa sa panahon ng pag-aani ng flax. Sa oras na ito, napakalamig, kaya natural na walang tao doon. Kaya binalak ni Boss Go na ilagay dito si Joe Zikyong, at walang nakakaalam nito. Darating lang siya at maghahatid ng tubig at bigas isang beses sa isang araw. Kapag ibinigay ni Joe Gui ang pera, ibabalik niya si Joe Zikyong sa Ross House City nang walang nakakapansin. Ayos lang yan. Bumalik si Boss Go sa pabrika ng tela, uminom ng alak, at ang kanyang isip ay hindi maiwasang maging mas buhay. Si Joe Zikyong ay kilala sa Ross House City. Bagamat karaniwan siyang nakikipagnegosyo sa pabrika ng damit ng Georgia, kakaunti ang mga pagkakataong makipag-ugnayan kay Joe Zikyong. Ngunit ngayon, si Joe Zikyong ay itinago niya, at siya ay nakatali sa kabuuan, at ang kanyang mga mata at bibig ay natatakan. Wala siyang ideya na itinali siya nito, at hindi niya malalaman sa hinaharap. Hindi ba mas mabuting samantalahin ang sandaling ito? Matapos palayain si Joe Zikyong, tiyak na matatakot siya na masira ang kanyang reputasyon. Kahit na siya ay nilabag, hindi siya maglalakas loob na magsalita. Habang iniisip ito ni Boss Go, lalo siyang nasa sabik, at ilang baso ng alak ang nagpalakas ng loob niya. Ang mamatay sa ilalim ng mga peonies, kahit na maging isang multo ay romantiko. Tapos na ang boto na ito. Pagkatapos uminom ng isa pang baso ng alak, tumayo si Boss Go at makikipag-fling na sana sa flax field. Gayunpaman, bago pa man niya maabot ang pinto, may isang katulong ang natisod at muntik na siyang matamba. Mga aso, wala ka bang mata kapag naglalakad ka? Ang Go ay isang karaniwang apelyido sa nayon kung saan matatagpuan si Boss Go. Ang kanyang pabrika ng tela ay nagre-recruit din ng maraming mga tagapaglingkod na may apelyido na Go, at karaniwan nilang tinatawag silang mga aso. Master, masama ito. Bago pa siya makatapos magsalita, si Jing Zi ay nagpakita na sa pintuan, hinawakan ang kwelyo ng katulong, at pagkatapos ay itinapon siya palabas na parang manok. Pagkatapos, isinara ni Jing Zi ang pinto at tumingin kay Boss Go nang walang ekspresyon, tulad ng pagtingin sa isang patay na aso. Nasaan ang aking pang-anim na kapatid na babae? Ay, hindi ko siya ginapos. Mula nang siya ay bugbugin ni Jing Zi, si Boss Go ay may likas na takot sa kanya, at bigla siyang natagpuan ni Jing Zi at sumugod sa bahay. Halika, halos mawalan na ng gana ang tapang niya. Siyempre, sa oras na ito, napakaswerte niya, salamat sa pakikinig sa mga salita ni Master Ku at hindi iniwan si Joe Zikyong sa bahay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hanapin ang aking lugar. Kung mahanap mo si Miss Joe, hahayaan kitang gawin ang anumang gusto mo. Confident na sabi ni Boss Go. Sa oras na ito, napagpasyahan ni Jing Zi na talagang kinidnap niya si Joe Zikyong. Una, kumislap ang mga mata ni Go Maoksen matapos marinig ang tungkol kay Joe Zikyong. Pangalawa, kung hindi niya ginawa, siguradong hindi niya malalaman ang itatanong niya. Pagdating niya, sinabi niya, hindi siya nakatali. Parang walang pilak sa lugar na ito. Pagkatapos, binunot ni Jing Zi ang espada. Ikaw, anong gagawin mo? Sabi ko sa iyo hindi ako ang nakatali sa kanya. Kung ayaw mong maniwala sa akin, maghanap ka na lang Hindi na natapos ni Go Maoksen ang kanyang mga salita, at hindi na nakapagsalita pa, dahil direktang sinaksak siya ni Jing Zi gamit ang kanyang espada. Kanyang mga braso. Nasaan ang aking pang-anim na kapatid na babae? Ikaw. Ako. Gusto kong magsumbong sa opisyal. May darating, gusto nilang pumatay. Tinuro ni Go Maoksen si Jing Zi at sumigaw. Paft. Si Jing Zi ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Itinaas niya ang kanyang espada at ibinagsak yun. Itinuro ni Go Maoksen ang daliri ni Jing Zi at ito ay pinutol, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nang marinig ang sigaw ni Go Maoksen, isang grupo ng mga katulong ang nagmadaling pumasok. Pagkapasok, nakita nila ang isang kasuklam-suklam at nakakatakot na eksena. Sa pagtingin sa daliring bumagsak sa lupa at naramdaman ang nakakadurog na sakit mula sa naputol na daliri, nablangko ang isip ni Go Maoksen. Hindi niya naisip kung paano naging marahas ang gwapong binata sa kanyang harapan.
Kung alam niya lang na ganito siya, hindi siya kakausapin ni Goma Oxen ng ganito kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay kahit siya ay bugbugin hanggang mamatay, hindi siya papayag sa masamang ideyang ito ni Master Ku. Grabe naman. Tumingin si Jingzi sa mga katulong at nagtanong, umalis ka o manatili, ikaw ang pipili ng iyong sarili. Tumingin ang mga katulong kay Jingzi at pagkatapos ay sa Emperor Sword na tumutulo pa rin ang dugo sa kanyang kamay. Hindi man lang niya nilingon si Goma Oxen, at pagkatapos ay umatras siya ng may kamalayan. Paglabas niya, hindi niya nakalimutang isara ang pinto para kay Jingzi. Niloloko mo ba ako? Bagamat si Goma Oxen ang kanilang boss at maaaring magbigay sa kanila ng pera ngunit iyon ay dapat bayaran, tama. Matapos umatras ang lahat, tumingin muli si Jingzi kay Goma Oxen. Bad mood ako ngayon. Ayokong magsalita ng walang kaparirikan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang braso at itinutok ang kanyang espada kay Goma Oxen, itatanong ko sa huling pagkakataon, nasaan ang aking pang-anim na kapatid na babae? Napakalambot ng boses ni Jingzi. Ngunit naniniwala si Goma Oxen na ito na talaga ang huling beses na nagtanong siya. Kung hindi niya sinabi sa kanya, maaaring nabali niya ang higit pa sa kanyang mga daliri. Matapos isumpa ang ika-18 henerasyon ng mga ninuno ni Ku Village Master sa kanyang puso, napaluha si Goma Oxen. Young hero, spare your life, young hero, spare your life. It's really not my fault. It was all by Ku, who asked me to kidnap Miss Jo back. But I swear to God, bukod pa sa pagkidnap pabalik kay Miss Jo, hindi niya siya ginalaw. Nasaan na ang pang-anim kong kapatid na babae? Nasa Flaxfield na 2 milya ang layo. Pangunahan. Batang bayani, itong kamay ko. Pangunahan. Pagkatapos, hinawakan ni Goma Oxen ang kanyang naputol na daliri, na unti-unting duguan, at inakay si Jingzi patungo sa field ng linen, habang ang mga tao mula sa pabrika ng tela ang mga tagapaglingkod ay sumunod mula sa malayo. Ang ilan sa kanila ay mas matalino at may hemostatic na gamot sa kanilang mga kamay. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, bumungad sa paningin ng lahat ang isang sira-sirang bahay na pawid. Mabilis na sinabi ni Goma Oxen, iyon na. Pagkaraang marinig ito, tinalikuran sila ni Jingzi at humakbang pasulong. Manatili ka rito, huwag kang gumalaw kung gusto mo. Bago umalis, iniwan niya ang pangungusap na ito. Labis na nalito si Goma Oxen matapos itong marinig. Noong una ay gusto niyang tumakas habang si Jingzi ay pumasok sa bahay, ngunit pagkatapos ay naisip niya muli, si Jingzi ay malinaw na isang Lianjiazi na tulad nito, maaari ba siyang tumakas? At saka, dahil nagsalita si Jingzi, kung aalis siya ng ganito sa oras na ito, hindi ba niya sinasadyang galitin siya? Kaya nagpa siya si Goma Oxen na huwag umalis para lamang maging ligtas. Tulad ng para sa naputol na daliri, ito ay nabali pa rin, at ang pangunahing prioridad ngayon ay upang ihinto ang pagdurugo. Guro, may dala akong gamot na hemostatic. Sa oras na ito, ngayon lang sinabi ng matalinong tao. Dalhin mo dali. At binuksan na ni Jingzi ang pinto ng bahay na gawa sa pawid. Napakadilim ng liwanag sa silid, at may isang patong ng alikabok na lumulutang sa hangin. Nakita ni Jingzi si Zhou Ziqiong na nakasiksik sa sulok ng silid sa unang tingin. Sa oras na ito, ang mga damit ni Zhou Ziqiong ay buo pa rin, ngunit ang mga ito ay nakatali ng mga lubad, ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang patong ng tela, at ang kanyang bibig ay napuno ng tela. Ang kanyang mahaba at makinis na itim na buhok ay naging magulo sa sandaling ito. Hindi matitiis. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, yamakap si Zhou Ziqiong pabalik, na mukhang nakakaawa. Kabanata 10:26, lumingon. Nang makita ang eksenang ito, nalungkot si Jingzi. Mabilis siyang humakbang pasulong at sinubukang tanggalin ang mga tali sa katawan nito, ngunit sa sandaling dumampi ang kamay nito sa lubad, yumuko si Zhou Ziqiong at umiwas sa kamay na may takot na takot. Aha! Dahil nakatikip ang tela sa kanyang bibig, hindi siya makapagsalita at tanging, aha, lang ang kanyang nagawa. 6 na kapatid, huwag kang matakot, ako ito. Halatang nagulat si Zhou Ziqiong, at napakasunurin niya at tumigil sa paggalaw. Pagkatapos ay kinalas ni Jingzi ang tali sa kanyang katawan, at pagkatapos ay pinasok ito sa kanyang bibig. Tinanggal ang tuwalya at piring. Marahil dahil sa buong gabing pagkabulag, kahit na hindi masyadong maliwanag ang ilaw sa bahay na gawa sa pawid, medyo hindi pa rin nakatiis ang mga mata ni Zhou Ziqiong, at hinaranggan niya itong muli gamit ang kanyang kamay. Matapos masanay saglit, ibinaba ni Zhou Ziqiong ang kanyang kamay at tinitigan si Jingzi gamit ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Medyo staccato ang boses niya, alam ko. Si Zier ay darating para iligtas ako. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nakayanan ni Zhou Ziqiong. Tumigil, napaluha siya sa pag-iyak ng, wow. Hinawakan siya ni Jingzi sa kanyang mga bisig, marahang tinapik ang kanyang likod, at hinayaan siyang umiyak. Kung nangyari ito sa orihinal na Zhou Ziqiong, maaari lamang niyang hintayin na kunin ng pamilya Zhou ang pera para tabyusan siya, o kahit na kinuha ng pamilya Zhou ang pera, maaaring hindi siya palayain ng mga magnanakaw na ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Sa katunayan, hindi siya masyadong nakaramdam ng takot dahil palagi niyang nararamdaman na tiyak na darating si Jingzi para iligtas siya.
Ngunit sa paglipas ng panahon at hindi na dumating si Jingzi, unti-unting bumababa ang kanyang kalooban, at nagsimulang kumalat ang kanyang mga hinaing at takot. Ngayong bigla niyang nakita si Jingzi, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at nagsimulang umiyak ng hysterically. Pagkatapos niyang umiyak, hinawakan ni Jingzi ang kanyang mukha at marahan siyang hinalikan, unti-unting pinatuyo ang mga luha sa kanyang mukha. Si Zhou Ziqiong ay hinawakan ni Jingzi, at hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya, ngunit hindi niya pinigilan ang paggalaw nito, hinahayaan ang bibig nito na gumala sa paligid ng kanyang mukha, at mayroon pa siyang ilang hindi malinaw na inaasahan sa kanyang puso, dahil alam niyang marami pang lugar kung saan siya dapat humulik. Yung mukha. Sa oras na ito, iniisip niya na kung hindi pa umiinom si Jingzi kagabi, o kung hindi siya nagtago nang lumapit ang ulo ni Jingzi, kung gayon ang mga bagay na hindi pa nangyayari ay mangyayari ng maaga kagabi, kaya tiyak na hindi niya iiwan si Wen Xiangju mag-isa sa gabi, at hindi rin siya mahuhuli dito. Gayunpaman, pagkatapos halikan ni Jingzi ang mga luha sa kanyang mukha, hindi na niya ginawa ang susunod na hakbang. Sa halip, hinalikan niya ito ng bahagya sa noo. Sumimsam siya at saka lumayo. "Anim na ate, labas tayo." Oo. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya, malumanay pa ring sumang-ayon si Zhou Ziqiong. Nang hihilahin na sana siya ni Jingzi, biglang naglabas ng yingning si Zhou Ziqiong at muling umupo sa lupa. Tapos, namula ang maganda niyang mukha. "Anong problema, sixth sister?" "Ako." Nag-alinlangan si Zhou Ziqiong, hindi makapagsalita. "Ako, kagabi, ay hindi komportable. Ang mga tao ay may tatlong kagyat na pangangailangan, at si Zhou Ziqiong ay walang pagbubukod. Siya ay dinukot ni Go Maoksan kagabi at nakatali buong magdamag. Naturally, hindi siya komportable, at hinding-hindi niya sasabihin sa iba na gusto niya ng kaiganhawahan. Ngayong ligtas na siya, bumalik muli ang pakiramdam na iyon. Isang senyales na malapit nang sumabog ang dam. "Ika-anim na ate, pwede bang maghintay ka muna?" Lalong namula ang mukha ni Zhou Ziqiong, kinagat niya ang kanyang labi at nag-isip sandali, pagkatapos ay umiling. Kung hindi siya nailigtas, kung tahimik pa siyang nakipagsiksikan sa sulok, baka nagpatuloy si Zhou Ziqiong, ngunit ngayong nailigtas siya, pakiramdam niya ay hindi na niya kayang magpumilit kahit anong mangyari. Maraming tao sa labas. Kung makapagpumilit si Sixth Sister, dadalhin ko si Sixth Sister sa bahay ng magsasaka na nasa harapan ko para sa kaiganhawahan. Pero kung hindi makapagpumilit ngayon si Sixth Sister, dito na lang siya. Marahil dahil sa takot niyang mapahiya si Zhou Ziqiong, hindi nakalimutan ni Jingzi He na idagdag, "Huwag kang mag-alala, Sixth Sister, hindi ako sisilip kapag lalabas ako." Pagkasabi nun ay tumayo na siya at naghanda na para lumabas. Ngunit hindi siya gumalaw dahil inabot na ni Zhou Ziqiong ang kanyang braso at tumingin sa kanyang mga mata, mukhang seryosong-seryoso. "Zier, ang tingin mo ba sa akin ay ang iyong pang-anim na kapatid na babae ngayon, o ang tingin mo ba sa akin bilang iyong babae?" Mabilis na lumiko sa kaliwa ang utak ni Jingzi, at naisip niya ang ilang eksena kagabi. Tila hindi sila panaginip, ngunit katotohanan. Kaya't sineseryoso niya ang kamay ni Zhou Ziqiong at sinabing, "Mula kagabi, itinuring kitang babae." Nanlaki ang mga mata ni Zhou Ziqiong, at pagkatapos ay mahina niyang sinabing, Lahat ng pasanin sa puso ko ay naalis. Dahil ako ang babae mo, wala namang masama kung manatili ka sa bahay, di ba?" Tila tinatanong ni Zhou Ziqiong si Jingzi, ngunit ito ay katulad ng pagtatanong sa sarili. Pagkatapos magsalita, idinagdag niya, "Zier, tumalikod ka. Ang pang-anim na kapatid na babae ay ang aking babae, kahit natingnan ko ito ng ilang beses, ito ay wala." Bamuka ang maliit na bibig ni Zhou Ziqiong. Naisip niya na talagang gustong makita ito ni Jingzi, at medyo nalilito siya. Ngunit hindi naman ganoon kagutom si Jingzi, tinukso lang siya nito, at saka tumalikod. Pagkatapos ay narinig niya ang isang kaluskos ng paghuhubad sa kanyang likuran, ngunit ang tunog ay tumagal ng mahabang panahon, at pagkatapos ay tumigil. Ang orihinal na akala ni Jingzi ay hinubad ni Zhou Ziqiong ang kanyang pantalon, at pagkatapos ay hinintay niya ang tunog ng crash. Pero sa paghihintay ng mahabang panahon, hindi ko pa rin nakuha. "Anim na kapatid na babae." Curious na tawag ni Jingzi. Kung tutuusin mula sa hitsura ni Zhou Ziqiong ngayon, malamang na siya ay nagtitimpi. Kung ganoon, bakit hindi niya ito nalutas kaagad? "Zier, ako." Habang nagsasalita siya, ang boses ni Zhou Ziqiong ay parang umiiyak. Mabilis na lumingon si Jingzi at walang nakitang hindi nararapat para sa mga bata. Si Zhou Ziqiong ay nakaupo pa rin sa lupa habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang damit, ang kanyang mga bulaklak ng peras ay natatakpan ng ulan, na nakakaawa. "Anong problema, Sixth Sister?" "Zier, ako." Manhid ang mga kamay ko. Naintindihan kaagad ni Jingzi. Sa napakalamig na araw, si Zhou Ziqiong ay muling iginapos ng lubod at nanatili sa parehong posisyon buong gabi. Matagal na sigurong namamanhid ang magkabilang kamay at paa ko. Saan ako makakaramdam ng energetic sa oras na ito? Mabilis na tinulungan siyang tumayo, sinabi ni Jingzi, "Ika-anim na sister, hayaan mo akong tulungan ka." Si Zhou Ziqiong ay natigilan saglit. Gusto niya ng kaiganhawahan, paano siya matutulungan ni Jingzi? Tulungan siyang haburin ang kanyang mga damit, at pagkatapos ay ano?
Hindi lang namamanhid ang kanyang mga kamay, kundi manhid ang kanyang mga binti at paa, kaya't kahit na matanggal ang tali ay nakaupo lamang siya, ngunit hindi siya maaaring umupo kapag ito ay komportable kaya nakakahiya na hilingin sa kanya na habarin ang kanyang damit. Posible bang kailangan pa niya itong tulungan siya? Sa pag-iisip ng ilang mga eksena, ang mukha ni Jo Zekyung ay nakakatakot, at ang kanyang mga binti at paa ay mas masakit at mahina, ngunit tumanggi pa rin siya, Zir, hindi. Hindi. Hindi rin ito pinilit ni Jingzi. Sa halip, nakangiting tanong niya, so, mukhang makakatagal si Sixth Sister, di ba? Kabanata 1027 Huwag kang mag-alala, hindi ko ito babasahin. Jo Zekyung na nasa dilema sa sandaling ito. Hayaang tumulong si Jingzi ito ay parang isang malawakang eksena sa kamatayan sa lipunan. Tapos na siya at comfortable na siya, pero nahihiya ba siya? Bagamat siya na ang babae ni Jingzi, ito ay limitado sa damdamin sa pagitan nila, at hindi pa sila nakakagawa ng pinakamakritikal na hakbang, kaya't si Jo Zekyung ay hindi nang ahas na isipin ang tungkol sa bagay na iyon. Pero huwag mong hayaang tumulong si Jingzi tulad ng itinanong niya, kaya pa ba niyang magpigil? Ang sagot ay syempre hindi. Hawak-hawak niya ito buong gabi, at para itong dam pagkatapos ng isang gabing malakas na ulan. Malapit na itong sumabog kung hindi ay hiniling niya kay Jingzi na dalhin siya sa bahay ng magsasaka. Ngunit ngayon, mas lumakas ang pakiramdam na ito, kinagat ito ni Jo Zekyung at ikinuyong niya ang kanyang mga kamao upang maiwasan ang isang mas nakakahiyang eksena. Sa oras na ito, ipinayo ni Jingzi, 6 na kapatid na babae, dahil hindi mo mapigilan, hayaan mo akong tulungan ka. At saka, ano pa ba? Noong mga bata tayo, sabay tayong naligo, ano ang hindi pa natin nakikita? Alam mo rin ba yan noong bata ka pa? Kinagat ni Jo Zekyung ang kanyang mga ngipin at nagsalita na parang huni. So what if tumanda ako? Pagtanda ko, si Sixth Sister na ang magiging babae ko. You have to show me more in the future. What's the point? Nang marinig ito, natahimik si Jo Zekyung. Sa oras na ito, hinikayat muli ni Jingzi, ang pang-anim na kapatid na babae ay nagkaroon na ng kawalan ng pagpipigil sa pagregla sa harap ko. Hindi na siya magkakaroon nito, tama ba? Kung hindi dahil sa matinding kakulangan sa ginhawa ngayon, nangako si Jo Zekyung na sa pangungusap lang na ito, kailangan nilang lahat na bigyan ng malakas na palo si Jingzi. Ang bibig na ito ay masyadong nakakapinsala, tama ba? Gayunpaman, totoo talaga ang sinabi niya. Kung mayroon pa siyang kawalan ng pag-ihi sa harap niya, mararamdaman ni Jo Zekyung na hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mukha. Sa halip na iyon, hayaan siyang tumulong. Kung gayon, tulungan mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, hindi nakalimutan ni Jo Zekyung na idagdag, ngunit sinabi ko sa iyo ng maaga, hindi ka maaaring tumingin sa paligid. Huwag kang mag-alala, Sixth Sister. Seryoso akong tao at hindi tumitingin sa paligid. Pagkatapos, binuhat ni Jingzi si Jo Zekyung, pagkatapos ay mabilis na kinalas ang sinturon ni Jo Zekyung at hinubad ang kanyang pantalon. Dahil namamanhid din ang mga binti at paa ni Jo Zekyung, kailangan ni Jingzi na gumawa ng higit pa sa pagtulong sa kanya na maghubad ng kanyang damit, ngunit hawakan din siya para mas madaling lumabas tulad ng paghawak ng isang matanda sa isang bata upang umihi. Nakapikit ka na ba? Matagal mo na silang isinara. Dahil hawak ni Jingzi si Jo Zekyung mula sa likuran, lumabas ang kasinungalingang ito sa kanyang bibig. Nag-aalala pa rin si Jo Zekyung matapos itong marinig, itim ba ito? Sinabi ni Jingzi dahil nakatutok siya sa pagtitig sa 2 piraso ng puting nyebe kaya hindi niya namamalayan na sinabi, hindi, napakaputi. Sabi mo rin nakapikit ka. Saglit na natahimik si Jingzi, bakit ganito ang babaeng ito? Nag-iisip ka pa ba tungkol sa pag-atake sa silangan at sa kanluran? Hindi na siya sumagot, bagkus ibinuka ang mga paa ni Jo Zekyung sa gilid, at pagkatapos ay nagsimulang siya. At hinay pa ng pinaka-primitive na sipol ng sangkatauhan. Nang marinig ni Jo Zekyung ang tunog na ito, ang kanyang katawan ay medyo nawala ng kontrol, at naramdaman niyang hindi na siya makahawak, at sa wakas ay sumabog ang baha. Paghuhugas. Dahil hindi kalakihan ang bahay na gawa sa pawid at silang dalawa lang ang nasa bahay, ang ingay ng tubig na umaagos ay grabe. Takpan mo ang tenga mo. 6 na kapatid na babae, uupo ka ba sa lupa mag-isa? Dahil si Jingzi ay nakahawak sa mga binti ni Jo Zekyung mula sa likod, kung ilalabas niya ang kanyang kamay upang takpan muli ang kanyang mga tenga talaga, kung gusto ni Jo Zekyung kung gusto niyang umupo sa lupa at umihi, maaari niyang bunutin ang kanyang kamay. Hindi naman, tiyak na hindi maupo si Jo Zekyung sa lupa, kaya maaari lang niyang piliin na takpan ang kanyang mga tainga. Pakiramdam niya, hanggat hindi niya naririnig, hindi siya mapapahiya. Parang tinakpan ang tenga niya at ninakaw ang kampana. Gayunpaman, ang tunog ng pag-agos ng tubig ay tila nakaukit sa kanyang ulo. Tinakpan man niya ang kanyang tenga, naramdaman pa rin niya na ang tunog ng tubig na tumatama sa lupa ay nasa tabi mismo ng kanyang tenga. Dapat ay nahihiya siya, ngunit sa ilang kadahilanan, mayroong hindi makatwirang kasiyahan sa kanyang puso, kaya ang tunog ng tubig na tumatama sa lupa ay naging mas mabilis. Sa bagay, matagal na rin niya itong pinipigilan kaya medyo mahaba ang release time. Pagkatapos ng ganap na pagharap kay Jo Zekyung, binuhat siya ni Jingzi. Hindi alam ni Jo Zekyung kung paano haharapin si Jingzi.
Napakapit siya kay Jingzi na parang sloth, at niyakap ng dalawang kamay ang leeg ni Jingzi ng napakahigpit. Siguro ay ayaw niyang gumalaw ang ulo nito, para hindi siya makita sa sandaling ito. Ang ibabang bahagi ng katawan ay nakalantad sa hangin. 6 na kapatid, hayaan mo akong tulungan kang magsuot ng iyong mga damit. Bumulong si Jingzi sa tainga ni Zhou Ziqiong, at kasabay nito ay hindi nakalimutang idagdag, huwag kang mag-alala, huwag kang tumingin. Well, siguro naisip na niya, anyway, this sooner or later, sa kanya na ang katawan, so what if makita niya? Ang boses ni Zhou Ziqiong ay naging partikular na banayad, at siya ay mahinang sumang-ayon. Pagkatapos, tulad ng isang ginoo, binuhat ni Jingzi si Zhou Ziqiong sa gitna ng bahay na gawa sa pawid, pagkatapos ay itinaas ang kanyang pantalon at koton na pantalon, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang palda. Matapos gawin ang lahat ng ito, tinapik ni Jingzi si Zhou Ziqiong sa likod, Sixth Sister, balik tayo. Nagising si Zhou Ziqiong mula sa kanyang panaginip, bumaba kay Jingzi, at nagtanong sa malalim na boses, Zir, sino ka? Itali mo ako. Si Ku Wenlong at Go Maoksan. Sumulyap si Zhou Ziqiong kay Jingzi, pagkatapos ay tumango. Oo. Sa sandaling nabunyag ang bagay, alam ni Go Maoksan na nabigo siya sa pagkakataong ito, kaya nang pumasok si Jingzi sa bahay na pawid, ang una niyang reaksyon ay tumakbo. Gayunpaman, kalaunan ay nalaman niyang si Jingzi ay isang practitioner at may masamang ugali kaya naputol ang ilang mga daliri dahil sa hindi pagkakasundo. Kung tumakas siya, malamang magagalit siya lalo. Pagdating ng panahon, madali na siyang habulin. Pero sa oras na iyon, hindi lang daliri niya ang nabali. Kaya't pinili niyang manatili, ngunit pagkatapos niyang manatili, nag-aalala siyang baka lalo pang magagalit si Jingzi kapag nakita siya nito. Sa gitna ng lahat ng uri ng gusot, lumitaw si Yuli. Maya-maya, lumitaw din dito ang isang grupo ng mga opisyal at sundalo. Nang makita ang eksenang ito, hindi natakot si Go Maoksan sa kanilang pagdating, ngunit naging masaya. Bagamat ang pagpapakita ni Yuli at ng mga opisyal at sundalo ay nangangahulugan na kalalabas lang niya sa bilangguan kahapon at arestuhin muli ngayong araw, lahat ng ito ay napapahamak, at ito ay napapahamak sa sandaling nabunyag ang bagay. Ngayong parating na ang mga opisyal at kawal, maalis man lang nila ang takot sa kanyang puso, dahil tiyak na hindi na muling magiging marahas si Jingzi sa kanya paglabas niya sa kubo na pawid. Sa pag-iisip nito, nagkusa siyang tumayo. Governor Yu, hulihin mo ako, hulihin mo ako. Natigilan sandali si Yuli, pagkatapos ay agad na tinawag ang kanyang mga opisyal at sundalo para lumapit, at ninisyon, Go Maoksan, hindi ko inaasahan na ikaw iyon. Napakatapang mo. Oo. Ako, Gobernador Yu. Ibalik mo ako dali. Kaya kong gawin ang lahat. Kabanata 1028, kunin ang iyong buhay. Nang mabuksan ang bahay na gawa sa pawid at ang sikat ng araw ay pumasok sa mga bitek, sina Jingzi at Zhou Ziqiong ay parehong hindi namamali na itinaas ang kanilang mga braso upang harangan ang kanilang mga mata, ngunit magkaiba ang kanilang layunin. Naramdaman lang ni Jingzi na nakakasilaw ang sikat ng araw. Sa bagay, sobrang dilim ng ilaw sa bahay na pawid kaya kitang-kita pa rin ang pagbabago ng liwanag at dilim. Pinuprotektahan ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga mata, ngunit nakaramdam ng takot sa mga pagbabago sa kapaligiran, at agad na yamakap sa likod ni Jingzi. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Jingzi. Ang insidente ng pagkidnap na ito ay walang alinlangan na nag-iwan ng anino sa puso ni Zhou Ziqiong. Pinalakas din ito ang ideya ni Jingzi na payagan si Zhou Ziqiong na pumunta sa Jingzhou. Ang pagpunta lamang sa Jingzhou ang pinakaligtas. 6 na ate, nandito na ako, huwag kang matakot. Tinapik ni Jingzi ang kamay ni Zhou Ziqiong at mahinang sinabi. Oo. Pumayag si Zhou Ziqiong, ngunit nakahawak pa rin sa damit ni Jingzi, ayaw lumabas mag-isa. President Jing, okay ka lang ba, Miss Zhou? Sa oras na ito, lumapit si Yuli. Nang marinig ang boses ng tagalabas, agad na nagtago si Zhou Ziqiong sa likod ni Jingzi at hindi na muling nagpakita ng mukha. Gobernador Yu, ang aking ika-6 na kapatid na babae ay maayos, ngunit siya ay natakot at kailangang hikayatin. Matapos marinig ito, tumango si Yuli. President Jing, dapat ko bang i-escort muna ang tao pabalik? Saglit na nag-isip si Jingzi at sinabing, hindi, itaboy lang ang mga manunood na ito. Tungkol naman sa matandang aso, hayaan siyang manatili. Medyo nalito si Yuli. Malamig na sinabi ni Jingzi, kapag gusto niyang kidnapin ang pang-6 kong kapatid na babae, mamamatay siya. Ang kailangan kong gawin ngayon ay ipadala siya sa kamatayan. Noong una ay gusto siyang hikayatin ni Yuli, ngunit matapos makita ang malamig na mga mata ni Jingzi, itinikom niya ang kanyang bibig. May mga tao talagang karapat-dapat na mamatay. Bukod dito, hawak ni Jingzi ang espada ng emperador, kaya kahit napatayin niya si Go Maoksan, walang makapagsasabi ng kahit ano. Kaya tumango siya at sinabing, okay, itataboy ko ang lahat pabalik ngayon. Pagkatapos nito, inutusan niya ang mga opisyal at sundalo na ibalik ang lahat ng empleyado ng pabrika ng tela, na naiwan lamang si Go Maoksan. Nang makita ito ni Go Maoksan, agad siyang nabalisa. Walang sumabay sa kanya, kaya sinundan niya si Yuli at ang iba pa, ngunit pinigilan siya ni Yuli. Gobernador Yu, ano ang ibig mong sabihin? Nilabag ko ang batas.
Ibalik mo ako sa kulungan. At hindi mo na ako kailangang pilitin na umamin, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng impormasyong alam ko. Matapat na sabi ni Go Maoksan. Hindi na kailangan. Sumulyap si Yuli sa kanya at saka ikanaway ang kanyang kamay. Sa pagtingin sa likod ni Yuli, bahagyang lumubog ang puso ni Go Maoksan. Zir. Si Zhou Zikyong, na nagtatago sa likod ni Jingzi, ay tila napagtanto kung ano ang kanyang gagawin at tinawag siya sa mahinang boses. Napakakomplikado ng kanyang kalooban. Hindi niya alam kung kumbansihin siya o hahayaan siya. Bagamat kinasusuklaman din niya ang mga taong ito na kumidnap sa kanya, hindi niya gustong mamatay si Jingzi para dito. Zir, ipaubaya na lang sa gobernador ang interogasyon sa kanila, tama. Nasa gobernador na ang humusga kung mabubuhay o mamamatay sila. Oo, tama si Miss Zhou. Agad na sumigaw si Go Maoksan pagkarinig nito. Tumahimik ka. Malamig na sabi ni Jingzi, at agad na tumahimik si Go Maoksan. Anim na ate, kung anuman, papakinggan kita. Pero ngayon, hindi na kita makikinig. Bata pa lang pala ako at hindi ko pa kayang magdesisyon, pero simula ngayon, kahit sinong makakapagbanta sa manliligaw ko, they all deserve to die. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, tumahimik ang paligid niya. Ang mga kamay ni Zhou Zikyong ay yamakap ng mahigpit sa baywang ni Jingzi, at pagkatapos ay ang mukha at katawan nito ay malapit sa kanya. Wala na siyang sinabi. Malinaw, hindi na siya makikialam sa mga gawain ni Jingzi. Natigilan si Go Maoksan at nakabawi lamang pagkaraan ng ilang sandali. Batang bayani, maawa ka, batang bayani, maawa ka. Paft. Niyakap ni Jingzi si Zhou Zikyong sa harap niya, mahigpit na idiniin ang ulo sa dibdib nito, at inilagay ang kaliwang kamay sa tenga nito. At biglang itinaas ng kanang kamay niya ang espada. Namatay si Go Maoksan bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, na medyo nakakalungkot. Anim na ate, uwi na tayo. Oo. Pamilya Zhou, si Zhou Gui ay kasing balisa ng langgam sa mainit na palayok. Sina Mu Qingren, Wang Yingqiu, at Zhang Xiaoyu ay nasa pamilyang Zhou din. Bagamat malaki ang tiwala nila kay Jingzi, nag-aalala pa rin sila. Nang makita nila si Jingzi na lumilitaw sa pintuan kasama si Zhou Zikyong sa kanyang mga bisig, nakahinga ng maluwag ang lahat. Zikyong, Miss. Anim na kapatid na babae. Naghiyawan ang lahat sa Pononibik, at maging si Mu Qingren ay kusang loob na tinawag si Zhou Zikyong na, sixth sister, sa unang pagkakataon. Ibinaba ni Jingzi si Zhou Zikyong at hiniling sa tatlo pang babae na alagaan siya, at pagkatapos ay lumabas ng bahay ni Zhou. Ang ilang mga account ay dapat ayusin. Matapos iwanan si Ku Wenlong ni Prinsipe Yu, naramdaman niyang ayaw niyang gawin ito. Lalo na't nagsumikap siya ng higit sa 10 taon para lang talunin sina Zhou Jiabufang at Zhou Gui, ngunit ngayon ay pinahiya siya ng gusto kaya hindi niya ito kayang lunukan. Kaya pinili niyang mapag-isa sa pagkakataong ito, at nagkataong nakilala niya si Go Maoksan, na niloko rin ng pamilya Zhou. Matapos itong mapag-usapan ng dalawa, naisipan nilang kidnapin si Zhou Gui para humingi ng pera. Hindi nakatali si Zhou Gui, ngunit makabubuting itali si Zhou Zikyong. Matapos ang mahimbing na tulog, nilock niya ang pinto, pagkatapos ay naglabas siya ng panulat at papel na mag-isa sa bahay, naghahanda na magsulat ng sulat na humihingi ng pera kay Zhou Gui, ngunit hindi niya ito pinalampas kasama ang panulat. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpa siya akong huwag isulat ito. Magiging advantage para sa kanya na hayaan siyang kunin ang pera. Si Zhou Zikyong ay wala pa rin sa kanyang panig, kaya bakit hindi pabayaan siyang mag-isa sa loob ng ilang araw at gawin siyang balisa at magalit? Hindi ba ito maganda? Bukod dito, ang pamilya Zhou ay tiyak na magpapadala ng isang tao upang hanapin si Zhou Zikyong sa mga nakaraang araw. Ang unang taong pinaghihinalaan ay dapat na siya. Maaaring maraming pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya sa oras na ito, kaya dapat siyang sumulat ng isang tala o ihatid ito gaya ng dati. Tapos na kung may makahuli sa'yo. Napagpasyahan niyang magpahinga ng ilang araw, at pagkatapos na ipahinga ng pamilya Zhou ang kanilang pagbabantay, hindi pa huli para sa kanya na magsulat muli. Sa pag-iisip nito, bumuti ang mood ni Ku Wenlong. Nagpalit siya ng bagong set ng damit at mamili sa kalye. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar, kaya kailangan niyang pumunta sa Joji Cloth Shop para patunayan na siya ay may malinis na budi, at sa parehong oras ay tingnan ang sandaling ito. Takot na takot ang mukha ni Zhou Gui kaya naiihi siya. Pagdating niya sa bakuran, bago pa mabuksan ni Ku Wenlong ang pinto, nakarinig siya ng kalabog, sinipa ang pinto, at sumabog ang alikabok. Isang matangkad na figure ang nakatayo sa pintuan. Hindi siya makakita ng malinaw dahil sa lumilipad na alikabok, ngunit malabong nahulaan ni Ku Wenlong kung sino ang taong ito, at nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkabalisa. Matapos maalis ang alikabok, sa wakas ay nakumpirma ni Ku Wenlong na ang taong nakatayo sa pintuan ay walang iba kundi si Jingzi. Ang lalaking ito, talagang hindi nilalaro ang mga patakaran. Pero kung titignan ang poster niya, galit na galit siya di ba? Haha, magalit ka lang. Nakaramdam ng pagmamalaki si Ku Wenlong, ngunit nagkunwaring nagulat sa kanyang mukha, President Jing, ano ang ibig mong sabihin? Bakit ka nagpunta sa aking bahay ng napakaaga? Sasama ako.
Sumulyap si Jingzi kay Ku Wenlong na sumulyap sa kanya at nagsalita ng 3 salita ng mahinahon. Kunin mo ang iyong buhay. Kabanata 1029 na nandito na naman siya. Sa ilang sandali, lumabas si Jingzi sa bahay ni Ku. Sa labas ng bahay ni Ku, nakatayo doon si Yuli kasama ang kanyang mga opisyal at sundalo. Matapos masira ang pinto ni Jingzi, inutusan ni Yuli ang kanyang mga sundalo na aisil ang mga nakapaligid na kalye upang pigilan ang sinuman na makapasok o lumabas sa kalooban. Bagamat ang pinto ng pamilya ko ay sinipa ni Jingzi, nang pumasok si Jingzi, hindi lumingon si Yuli, bagkus ay tumalikod siya ng may kamalayan. Sa panahong ito, narinig niya ang boses ni Ku Wenlong, ngunit ito ay tunog lamang. Pagkatapos, lumabas si Jingzi, nakipagpalitan ng tingin kay Yuli, at sinabing, Gobernador Yu, may problema ako. Ngumiti si Yuli at sinabi, nagbibiro si President Jing, at sinusunod lang ng subordinate ang mga patakaran. Tumango si Jingzi at diretsyong umalis. Pumasok si Yuli sa bakuran at tumingin kay Ku Wenlong na nakahiga sa pool ng dugo na nakadilat ang mga mata at puno ng takot. Umiling siya at muling bumantong hininga. Oy, ang pagpanig ay isang agham. Nang pinili ni Ku Wenlong na sundan si Prinsipe Yu, ang kanyang wakas ay talagang napahamak, ngunit pinabilis lang ni Jingzi ang kanyang pagtatapos. Narito ang isang tao. Nagsabuatan sina Ku Wenlong at Go Maoksan para kidnapin si Miss Jo. Matapos mabunyag ang insidente, nagpakamatay sila dahil sa takot sa krimen at binawi ang kanyang katawan. Oo, Gobernador. Ang mga opisyal at sundalo ay sabay-sabay na sumigaw at hinayla ang kamay ni Ku Wenlong. Nag-walk out ang mga bangkay. Hindi sila tanga, nagpapanggap lang silang tanga. Sa oras na ito, ang iniisip nila ay, hindi nakakagulat na ang gwapong batang iyon ay maaaring maging isang malaking opisyal sa murang edad. Sino ang maihahambing sa mapagpasyang paraan ng pagpatay na ito? Nakidnap kasi si Jo Zikyong kagabi, at kahit si Jingzi at ang iba pa ay nalaman lang ito ng madaling araw, kaya hindi alam ng mga tao sa Ross House City. Sa sandaling ito, nang kalalabas lang ng maraming tao sa kanilang mga tahanan, kumalat ang balita na kinidnap ni Ku Wenlong at Go Maoksan si Jo Zikyong. Direktang nag-post ang gobyerno ng notice na nagsasaad na sina Ku Wenlong at Go Maoksan ay nagsabuatan para kidnapin si Jo Zikyong. Matapos mahuli ng gobyerno, nagpakamatay ang dalawa sa takot sa krimen. Nalungkot ang lahat nang makita ang abisong ito. Ang Kuja Clothing Village ay naging Jojia Cloth Factory, at alam ito ng mga tao sa Ross House City. Dinala ni Go Maoksan ang mga tao sa Jojia Cloth Factory upang magdulot ng gulo ilang araw na ang nakalipas at kalaunan ay nahuli. Alam din ito ng lahat. Wala silang pagdududa tungkol sa kanilang motibo sa pagkidnap kay Jo Zikyong. Ang ilang mga tao ay nananagoy na pareho silang mga kagalang-galang na tao, paano nila magagawa ang gayong karumihang bagay. Pinagalitan ng ilang tao ang dalawang lalaking nasa hustong gulang dahil sa pagkidnap sa isang batang babae mula kay Jo Zikyong, na nakakahiya. Naramdaman din ng ilang tao na nakakaawa ang dalawang lalaki na magpakamatay. Gayunpaman, mayroon ding chismis na kumakalat sa lungsod ng Rosshow na si Go Maoksan ang dumukot kay Jo Zikyong. Sa isang kubo na pawid sa tabi ng kanilang patlang na lino, sa wakas ay namatay doon si Go Maoksan, at ang kanyang kamatayan ay kalunos-lunos, na walang natitira sa katawan. Ang pagpapakamatay ay isang teknikal na trabaho, at si Go Maoksan ay malinaw na walang ganitong kasanayan. Mayroong iba't ibang opinyon sa lungsod kung sino ang pumatay kay Go Maoksan at Ku Wenlong, ngunit isang bagay ang tiyak, ang pamilya Jo na si Bufang ay walang karibal sa Ross House City, at kung sino ang nang-ahas na saktan ang pamilya Jo, sina Ku Wenlong at Go Maoksan ang naging kapalaran nila. Biglang sumikat muli si Jojia Bufang. Patay na ang dalawang tao. Parehong patay na. Ibinuhos ni Prinsipe Yu ang isang tasa ng tsaa para kay Haring Yu, hiningi ko lang ang isang tao na partikular na magtanong. Ang dalawang taong ito ay hindi nagpatiwakal, lalo na ang matandang aso. Nakakalungkot na kamatayan. Sumulyap si Haring Yu kay Prinsipe Yu, kailangan mo ba ng taong magtatanong tungkol sa ganitong bagay? Sa puntong ito, masisiguro mo ba na hindi sasabihin sa sinuman ang taong iyon tungkol sa iyong inusisa? Sa tingin mo ba ay nagkasala ka sa pagiging magnanakaw? Tahimik na sinabi ni Prinsipe Yu, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, iyan ang itinuro sa iyo ng aking ama. Kung talagang nagtagumpay ang iyong tiyuhin sa paggawa ng mga bagay sa hinaharap. Well, isa lang ang anak niya, si Jinping. Siguradong marami kang pasanin sa iyong mga balikat sa hinaharap. Hindi ito okay. Oo, ama. Natuto ang bata ng leksyon. Kahit na pinapagalitan siya, halata sa mukha ni Prinsipe Yu ang pananabik. Lalo na kapag iniisip ko ang aking magiging pagkatao, kasama sina Jo Zikyong at Jingzi. Gayunpaman, ang taong ito ay talagang walang awa. Matapos turuan ng leksyon si Prinsipe Yu, napabuntong hininga si Haring Yu ng may damdamin, hindi nakakagulat na takot sa kanya ang iyong tiyuhin. Isang taong katulad niya na walang awa at matalino at hindi kumikilos ayon sa sentido komon. Talagang bihira ito. Gayunpaman, ngayong bumagsak na si Kuja Baswang, malamang na hindi na siya makakatagal sa Rosshow ng ilang araw. Huwag na siyang madamay pa sa Rosshow, kaya hindi na siya masasamahan sa loob ng ilang araw. Swerte!
Agad na tumango si Prinsipe Yu at sinabing, "Oo, ama." Bilang. Nang matapos magsalita si Prinsipe Yu, isang katulong ang nagmamadaling pumasok. "Panginoon ko, siya, narito na naman siya." Isang tao lamang ang maaaring magpakaba sa mga tagapaglingkod ng palasyo ni Prinsipe Yu, at idinagdag ang salitang, "muli." Nang marinig ito ng dalawa, parang may kaharap silang mabigat na kalaban. Ang mga katulong ng mansyon ni Prince Yu ay natural na hindi nang ahas na pigilan si Jingzi. Siyempre, alam din nilang hindi nila siya mapipigilan. Kaya't pumasok si Jingzi sa mansyon ni Prinsipe Yu nang walang sagabal at naglakad mula sa labas ng pinto patungo sa bulwagan. Si Prince Yu at Crown Prince Yu ay nakaupo ng tuwid, mukhang napakalmado, ngunit ang nanginginig na kamay ni Crown Prince Yu na nakahawak sa tasa ay naibigay sa kanya. Nandito si President Jing. Natigilan si Haring Yu sa kanyang lalamunan sa kalagitnaan pa lang ng kanyang sinabi. Wala siyang masabi dahil pumasok si Jingzi dala ang Emperor Sword at direktang itinutok ito kay Prinsipe Yu. Ano pa ang masasabi niya? "President Jing, anong ginagawa mo?" Galit na sabi ni King Yu. "Haring Yu, ang mga mamamatay tao na dumukot sa aking ika-6 na kapatid na babae ay natagpuan na. Sila ay sina Ku Wenlong at Go Maoksan. Naghihinala na ako ngayon na si Prinsipe Yu ang nag-utos sa kanila na kidnapin ang aking ika-6 na kapatid na babae." "Ako, hindi." Agad namang gumanti si Prince Yu. Sa pagkakataong ito, siya ay talagang nagkamali. Mula simula hanggang wakas, wala siyang kinalaman sa bagay na ito. "President Jing, sinabi mo rin na ito ay hinala. Mayroon ka bang ebidensya?" "Ebidensya? Hindi pa." Saglit na hindi nakaimik si Haring Yu, "Walang ebidensya. Dapat ibagsak ni Pangulong Jing ang espada ng emperador. Hindi ito ang kaso." "Okay. Walang ebidensya. Iyan ay dahil napipilitan ako sa oras at wala pa akong oras upang mahanap ito." Nakita na ng mga tao sa Roshao City na pumasok at lumabas sa mansyon ni Prince Yu sina Ku Wenlong at Go Maoksan ilang araw bago ang insidente. At nagkaroon ako ng malapit na pakikipag-ugnayan kay Prinsipe Yu. "President Jing, ang pakikipag-ugnayan lang sa kanila ay walang ibig sabihin. Nangangailangan pa rin ng ebidensya ang ganitong bagay. Kung hindi makapagbigay ng ebidensya si President Jing, magagawa mo na ito ngayon." "Fair na." Tumayo si Haring Yu at sinabi sa malalim na boses. Obviously, ayaw na niyang makipag-usap kay Jingzi at direktang naglabas ng eviction order. Gayunpaman, diretsyong umupo si Jingzi nang walang anumang balak na umalis, "Huwag kang mabalisa, Haring Yu. Ito ay isang maliit na bagay lamang. Nandito ako sa pagkakataong ito para sa iba pang mas mahahalagang bagay." Kabanata 1035 sasakyan ang mauna. Hindi nakaimik si Haring Yu. Isang maliit na bagay ba ang sumugod sa mansyon ni Prinsipe Yu dala ang espada ng emperador sa madaling araw? Pagkatapos ay gusto niyang marinig kung ano ang iba pang malalaking bagay na nangyayari. Hinamplas ni Jingzi ang Emperor's Sword sa mesa, gumawa ng malutong na, putok, na tunog, na ikinagulat ni Haring Yu at ng kanyang anak. "President Jing, may kinalaman ba ang iyong mahalagang bagay sa Emperor's Sword?" "Hindi. Pagkatapos ay ilagay mo ang emperador. Sword, away muna, sakit ng ulo mo." Saglit lang sasakit ang ulo ni Haring Yu, "Ang kaluban ng Emperor's Sword ay iniwan ko sa bahay at hindi ko maitapon." Pagkatapos ay pinag-krus ni Jingzi ang kanyang mga paa at sinabi, "Haring Yu, pumunta ako rito upang humingi ng pabor sa iyo." Tinapik-tapik ng Emperor's Sword ang lupa. Sa mesa, nakahiga ang isang tao sa kalahating upuan, nakataas pa rin ang mga paa sa hangin. Muling natahimik si Haring Yu, "Ganito ba ang ugali mo sa paghingi ng tulong sa mga tao?" Kinuha ng Jojie Cloth Factory ang Kuja Cloth Factory. Tiningnan ko ang kanilang mga account book at nalaman kong ang dati nilang cotton ay dinala mula kay King Jin sa pamamagitan ng mga kamay ni Prince Yu. Kaya gusto kong tumulong si King Yu na makakuha ng ilang mga cart. Cotton. Matapos marinig ito, si Haring Yu ay natigilan saglit. Gusto niyang tumanggi ng direkta, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa mga daliri ni Jingzi na sumasample sa Emperor's Sword at agad na nagbago ang kanyang isip, hihingi si President Jing ng ilang cart ng bulak. Nag-isip sandali si Jingzi at sinabing, "Kumuha muna tayo ng 5 cart." Pinaikit ni Haring Yu ang kanyang mga mata, "Okay lang, ngunit ang presyo ng 5 cart ng bulak na ito ay hindi mababa. Hindi ba pwede?" Ayon sa ledger ng Kuja Clothing Store, napakamura ng cotton na ito. "Haha, sa tingin mo makakabili ka rin ng cotton ng mura?" Galit na galit si Prince Yu kaya natawa siya. "Magsalita ka." Sumulyap si Jingzi sa kanya at sinabing, "Aba, kayang magbenta ng bulak si Prince Yu sa Kuja Cloth Shop, ngunit hindi niya ito maibebenta sa akin ng mura. Nangangahulugan ba ito na ang relasyon mo kay Ku Wenlong ay hindi pangkaraniwan? Ordinaryo. Sa kasong ito, nagpapatunay din ba ito na walang kinalaman sa iyo ang pagkidnap ni Ku Wenlong sa pang-anim kong kapatid? Ano ang kinalaman nito?" Hindi nakaimik si Prince Yu. "Mahalaga ba?" Nanliit ang mga mata ni Jingzi, "Kung gayon, depende kung makakabili ako ng cotton sa orihinal na presyo." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang silid. Kumunat ang noo ni Haring Yu at nag-isip sandali. Sa oras na ito, muling nagsalita si Jingzi, "Haring Yu, mabibili ko ba ito sa orihinal na presyo?"
Kung hindi, hindi ko ito bibilhin. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Jingzi at malakas na kumatok sa mesa gamit ang Emperor's Sword. Kumatok, nag-gesture na umalis. Sandali lang. Mabilis siyang pinigilan ni Haring Yu, 5 cart ng bulak, tama ba? Madaling sabihin, madaling sabihin. Pwede ba ibenta? Hindi ito maaaring ibenta ng iba, ngunit tiyak na magagawa ito ni Pangulong Jing. Huwag mag-alala, pagkatapos ng 4 na taon madadala ang bulak sa Ross House sa loob ng 5 araw. Jing. Umiling si Zi, Haring Yu, huwag mong dalhin ang 5 cart ng bulak na ito sa Ross House, ihatid mo lang sila sa Jingzhou. King Yu. Nalilito, ang Zhoujie Cloth Factory ay nasa Ross House, bakit napakaraming koton ang ipinadala sa Jingzhou? Nang itanong niya ang kanyang tanong, ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, swerte lang ang inaalala ni Haring Yu, huwag kang magtanong tungkol sa kahit ano. Dahil kahit magtanong ka, hindi ko sasabihin sa iyo. Pagkatapos, kinuha ni Jingzi ang scabbard mula sa kanyang mga braso, ipinasok muli ang Emperor's Sword sa harapan nilang dalawa, at pagkatapos ay itinago ito. Muling natahimik sina Haring Yu at Prinsipe Yu. Matapos panoorin si Jingzi na umalis, hindi napigilan ni Prinsipe Yu na sabihin, bakit pumayag ang iyong ama sa kanila? Ang presyo ng bulak ay hindi na maaaring bawiin sa presyo ng halaga. Bukod dito, kailangan itong ihatid pabalik sa Jingzhou, na mas mahabang distansya kaysa sa Ross House. Ito ay higit sa doble. Sa pagkakataong ito, pabayaan ang halaga ng bulak, natatakot ako na kailangan kong magbayad ng maraming gastos sa paglalakbay. Napakalungkot din ang mukha ni Haring Yu, sa tingin mo ba hindi ko alam ito? Ikaw ang may kasalanan. Kasalanan mo kung madalas kang masyadong malapit kay Ku Wenlong, at sa pagkakataong ito ay kamag-anak ka ni Go Maoksan, na nabigo na makamit ang anuman ngunit nabigo. At napakaraming tao ang nakakita sa inyo na magkasama. Kung ang isang nagngangalang Jing ay gagawa ng maling akusasyon laban sa iyo, ito ay magiging parang putik na nahuhulog sa kanyang pandiya. It's either shit or shit. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Prinsipe Yu ang kanyang ama na nagsabi ng ganoong vulgar na metapora, at medyo nalilito pa rin siya. At hanggat iniimbestigahan niya ng gusto ang bagay na ito, huwag na lang kung ma-frame kanya sa huli, at least mananatili siya sa Ross House for who knows how long. We can wait, but your uncle can wait. Bagamat nagbebenta sa kanila sa orihinal na presyo ay compensation, ngunit ang perang ito ay walang halaga kumpara sa dakilang adhikain ng iyong tiyuhin. Naniniwala akong pipiliin niya ang parehong katulad ko. Bakit siya pumayag? Posible ba talaga? Sinulsulan ba nila sina Ku Wenlong at Go Maoksan? Curious na tanong ni Zhang Xiaoyu matapos makinig sa kwento ni Jingzi. Nabalitaan lang ni Zhou Ziqiong kay Jingzi na ang mga taong kumidnap sa kanya ay sina Ku Wenlong at Go Maoksan, ngunit hindi pa nila narinig ang tungkol kay Crown Prince Yu, kaya sinabi ni Jingzi na pumunta siya sa mansion ni Prince Yu para bumili ng 5 cart ng koton at sobrang curious siya. Umiling si Jingzi at sinabing hindi sila umamin. Batay sa 2 beses nilang reaksyon, sa tingin ko hindi sila iyon. Pagkatapos ay idinagdag niya, nagpadala si Gobernador Yu ng isang tao upang magtanong. Kahapon ng hapon, si Ku Wenlong ay ginahasa ni Yu. Sinugod sila ng palasyo palabas, at may nakakita kay Go Maoksan na nakikipaglaban kay Ku Wenlong saglit sa labas ng tarangkahan ng Zhoujie Bufang, at pagkatapos ay umalis ang dalawa ng magkasama. Kung tama ang hula ko, silang dalawa ay dapat na pinabayaan sa kanila ni Prince Yu, kung kaya't nakuha namin ni Prince Yu ang nayon. Madali. Nagtataka na sinabi ni Mu Qingren, sa pagkakaalam ko, si Prince Yu ang nasa likod ng pagtatatag ng Kuja Clothing Village. Ang usapin ng pagbebenta ng koton na damit sa mababang presyo ay pinlano din ni Prince Yu at Prince Jin. Masasabing hindi lang si Prinsipe Yu ang naglagay ng maraming pagsisikap sa Kuja Clothing Village, kundi pati na rin si Prince Jin ay nasangkot. Paano nila ito nagawa sa panahong ito at sa isang nayon ng Kubonden? Sa parehong oras. Nagtanong din si Zhang Xiaoyu, dahil sinabi ng asawa ko na hindi sangkot si Prinsipe Yu sa pagkidnap sa Sixth Sister, bakit binili ng asawa ko ang koton ni Jinwang sa mababang presyo? Payag ba sila? Iisa lang talaga ang tinatanong yung dalawa. Nakangiting sinabi ni Jingzi, sa paghusga sa oras, ang panahon ay magiging mas mainit pagkatapos ng taglamig, at si Kaden ay natatakot na ito ay mas mainit. Matapos ganap na matugunan ang mga usapin ng kanlurang Xinjiang, ang kanyang kooperasyon, kay Haring Jin ay dapat ilagay sa agenda. Sa oras na ito, walang intensyon si Haring Jin na makipag-ugnayan sa akin o kay Zhoujie Bufang. Ang pinaka-inaalala niya sa oras na ito ay ang sama ko. Bilang kanyang bastard, hindi hahayaang magsawa si King Yu, kaya natural na ayaw niyang makipagkulitan sa akin, kaya papayag siya sa anumang hiling ko, huwag na lang bumili ng koton sa murang halaga. Papayag ang lahat, bakit hindi na lang hayaan ng asawa mo na bigyan tayo ng bulak ng libre? Gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notifications bell.